Nagsimula na ring mag-file ng kandidatura ang ilang tatakbo sa Maynila kung saan 3 malalaking pangalan ang inaasahang magbabanggaan sa pagka-mayor. Live naman na magbabalita sa Maynila si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sa isang mall ginawa ang filing, Kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa ngayon, 6 pa lang yung nakapaghain ng Certificate of Candidacy sa pagkakonsehal sa iba't ibang distrito dito sa Maynila. Pero inaasahan natin na madadagdagan yan kasi kung nakikita ninyo sa likod ko, meron pa mga nagpa-file ng COC kabilang yung social media personality na si Rosmar Tal. Base sa mga impormasyon dito, Cheryl, hindi rin maghahain ng COC ngayong araw. Yung mga aspirant sa pagka-alkalde, inaasahan pa raw sila on October 3 at saka sa last day ng filing sa October 8. Sa ngayon, kung makikita nyo, maayos din yung seguridad dito. SM Cinema, yung ginamit na venue ng filing ng COC. May mga nakadeploy na police at marshal mula sa Commission on Election. Kanina nag-ikot na rin dito yung mga tauhan ng NCRPO para maiwasan din yung siksikan since mall nga ito, 3 companion lang ng bawat aspirant yung papayagan na makapasok mismo dito sa loob ng venue. Julie, give us an update para din sa kaalaman ng mga kababayan natin. Sabi nga natin, 3 malalaking pangalan ang maglalaban-laban. At sino-sino ito? Yes, Cheryl, natong ang Webes, nagpormal lang nag-anunsyo sina Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at si Vice Mayor Yul Servo na magsisik sila ng re-election dito sa Maynila. So under sila ng local party na Asenso Manileño na which was founded by Lacuna's father, former Vice Mayor Danny Lacuna. Nitong Agosto lang si Mayor Hani nanumpa rin siya sa ilalim ng lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Interesting, inaabangan kasi ang sinasabi ng makakalaban niya, yung dati naman niyang kapartido at running mate na si former Manila Mayor Isko Moreno. Although wala pang deklarasyon, Cheryl, sa kampo ni former Mayor Moreno. Pero sa isang social media post ngayong araw lang, ang sabi niya, dinidinig niya yung sigaw at panawagan ng mga batang Maynila. Sakali nga kakandidato itong si Moreno, nasa ilalim siya ng Partido Aksyon Demokratiko na kung saan nakaupo rin naman siyang current president. Yung matunog na running mate niya, Cheryl, ang TV host na si Chi Atienza, hindi na rin bago o familiar na rin tayo sa pangalang ito kasi anak siya ni dating Mayor Lito Atienza. Bukod sa kanila, sa isang charity event, kinumpirma rin ni Tutok to Win Party List Representative, businessman at host na si Sam Versosa yung pagtakbo niya bilang alkalde. Doon sinabi nga niya na wala raw siyang magiging running mate kasi sapat na nga raw na naririnig niya yung kagustuhan ng tao para kumandidato siya. Cheryl? So none of those 3 big names ang nakita na natin dyan? Wala pa, Cheryl, ang sinasabi nga dito, on October 3 or possible daw, sa last day pa talaga sila pumunta dito. Even yung ibang mga inaasahan, kasi lumulutang din yung anak ni Mayor Isko, kandidatong konsihal, wala pa rin masyadong, wala pa tayong nakikitang mga ganoong nag-file ng COC. Sa ngayon, yung 6 pa lang at itong mga dumating, yung sa nakakandidato sa pagkakonsihal, yung nakita natin. And you mentioned si Rosmar ay tatakbo? Yes, currently, Cheryl, nakaupo pa siya, naghahain siya ng kanyang Certificate of Candidacy. Pero kanina, nandito na siya actually, pero meron atang hindi kompleto sa mga forms. So, dito siya sa District 1. Bilang konsehal? Konsehal, yes. Nandyan ba siya? Malalapitan? Nakikita ba natin siya? Pwede ba? Can we pull her? Susubukan natin lumapit. Pero currently kasi, Cheryl, naghahain siya ng kanyang COC. So baka hindi natin siya pwedeng abalahin. Pero lalapit. Lalapit. And di ba may balita din na isa rin si Mocha na posibleng tumakbo? Tama ba? Yes, tama yan, Cheryl. Pero sa ngayon, hindi pa rin natin siya nakita dito sa venue. Ito, sana ayan. Yan, currently, nag-file siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa District 1. At sino ang kasama niya? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap man lang siya kahit sandali bago yun talagang pag-file niya? What pushed her to run and to enter politics? Hindi pa natin siya nakakausap, Cheryl, kasi pagdating niya, dumiretso siya dito sa pag-upo. Pero I think after nitong pag-file niya, magpapa-unlock siya ng panayam sa atin kanina. Kasi kanina nga, nung before siya umalis para ayusin yung ibang documents na hindi kompleto,
actually lalapit na dapat siya. Okay. Si Boss Toyo rin daw ay nabalitaan mo na ba? Natatakbo raw? Yes, Cheryl, isa rin yan sa mga inaabangan natin na personalidad na pumunta dito. Kasi usap-usapan nga yung iba't ibang mga personalities na sinasabi nga kakandidato sa pagkakonsehal dito sa Maynila. Pero sad to say, wala pa nga tayong nakikita na masyadong matunog na pangalan aside from Ross Martan. Alright. Well, siguro mamaya tatry nating mabalikan ka at give us an update. Mukhang dyan sa Maynila ay maraming kilala, celebrities, personalities na talagang makikita natin ngayong midterm elections. Oo, kanina actually, Cheryl, may isang actor na rin, si David Chua. Siya yung kauna-unahan, isa sa mga kauna-unang file na COC dito sa District 2 naman. So nakaupo naman siya na District tawag 2. ngayon and umaasa na makakuha ng posisyon as City Councilor, District 1. Okay, City Councilor, si David Chua, tumatakbo. Artista siya, di ba? Julie? Alright, naputol na po. Yes. Alright, medyo may challenge tayo, Julie, sa iyong connection, and we'll try to connect with you again mamaya to get more updates. Yan po ang ating mobile journal na si Julie Baiza.